Go-to place din kapag Semana Santa ang Puerto Galera. Alamin natin ang sitwasyon doon sa Agenda Report ni Joash Malimban live mula sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Joash, ano ang iyong update? Willard, nasa Calapan City na tayo ngayon pero kanina nga ay kagagaling lang natin doon sa Puerto Galera, which is one of the most famous vacation spots here in Oriental Mindoro. At ang napansin natin, hindi pa ganoon karami yung mga bakasyonista na nandoon. Ayon sa mga nakausap natin na business owners, bukas pa raw talaga inaasahan yung pagdagsa ng mga tao. Kaya marami nun sa mga accommodation ay fully booked na raw dahil nga bukas yung start ng Holy Week break ng marami. At most of the vacationists doon, sinabi nila na talagang sinadya nila na as early as Palm Sunday ay pumunta na sila sa Puerto Galera nang sa gayon ay maranasan nila yung island experience with their family nang hindi sumasabay sa dagsa ng maraming tao. Mula sa mahabang pila sa Batangas Port hanggang sa ilang oras na pagsakay sa Roro, hindi alintana sa mga turista ang mahabang biyahe. Makapunta lang sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Kilala kasi ito sa white sand beaches, magagandang diving spots, at iba't ibang nature-centered tourist destinations. Malagris at Italy ang kumpulan ng mga yate sa Muel Puerto Galera Pier. At buhay na buhay ang nightlife, from parties to fire dance performances. Kaya para mas ma-enjoy ang island experience, maraming mga bakasyonista umuna na sa Puerto Galera bago pa man ang inaasahang dagsa bukas dahil sa Holy Week break. Tulad na lang ng mag-asawang Efrel at Armie Vidal na last day na today matapos ang kanilang 3-day vacation mula Lunes. Parang naisipan lang namin aalis nga ngayong Holy Week habang hindi pa, kasi Monday, Wednesday hindi pa masyadong, busy pa sila sa work. Tapos, since taga Batangas, so sabi namin, doon na lang kasi parang ang lapit pero hindi pa namin napupuntahan. Marami kayong pwedeng gawin dito sa may Puerto Galera, depende na lang sa beach area na inyong pupuntahan. Kung gusto nyo ay scuba diving, pwede kayong pumunta doon sa may Sabang Beach. Pero kung halimbawa, galang pampamilya o galang pantropa ang inyong hanap, pwede kayong mag-jet ski, mag-banana boat at iba pang water activities dito sa may White Beach. Bagaman fully booked na ang maraming beach resorts mula bukas hanggang Sabado, sinabi sa amin ni Marwin Candaba, may-ari ng White Beach Lodge and Restaurant, na inoobserbahan pa rin nila ang dami ng mga dadayong turista ngayong Holy Week. Sa mga nakaraang taon daw kasi, Lunes Santo pa lang, halos hindi na magkamayaw ang kanilang staff sa dami ng mga bakasyonista. Pero dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng pamasahe, may ilan daw silang advance bookings na napilitan ng magpa-reschedule. Kasi yan na naman aming ibinebenta yung aming bayan ng Puerto Galera at saka yung aming malilinis na dalampasigan at beaches. So, yung mga turista na nais pumunta ng Puerto Galera, hinihikayat namin na itry nyo ang Puerto Galera kung hindi pa sila nakakapunta ng Puerto Galera, bagamat mayroong konting pagtaas ng presyo ng pamasahe. Si Jay Gamab naman na halos taon-taon bumabalik sa White Beach Lodge mula 2005, napilitan ding mag-budget ngayong taon dahil sa mahal ng presyo ng krudo at pamasahe. Company outing daw kasi ang pakay nila ngayong taon na ilan buwan na rin nakaplano. Nakaline up yung island hopping namin, kaso nga lang since nga na medyo napunta sa gasolina, sa pamasahe, so medyo trim down namin. So yung mura lang na water activities na lang yung ginawa namin. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sinabi naman ng ilang business owners na sana raw ay paglaanan pa rin ng mga turista ng budget at panahon yung pagbabakasyon, lalo na't ang kanila raw main source of income ay turismo talaga doon sa area ng Puerto Galera. Pero panawagan din daw nila sa pamahalaan ay sana raw magkaroon ng mas coordinated na pagtugon sa pagtaas ng mga presyo nang sa gayon ay makapaganda both yung business owners, yung mga resort owners, pati na rin yung mga nagbabakasyon ng kanilang mga budget at yung mga kinakailangan nilang paglaanan ng gasto sa kanilang pagbabakasyon. Yan muna, latest dito sa Calapan City, sa Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Willard. Joash, mukhang gumala ka na rin sa Galera. Matanong ko na lang din, so wala kang nabalitaan na mga nag-cancel ng kanilang mga reservations dyan? Willard, kanina nakausap natin yung isang resort owner nga dun sa may White Lodge. At ang sabi daw nila, may ilan daw na nagka-cancel ng reservation last minute dahil nga ay sa biglang pagtaas ng presyo ng fares. Yun daw yung main reason na kanilang naobserbahan. Yung iba nagpa-reschedule naman para daw sa later dates na lang na umaasa
na siguro in the next time or next weeks, bababa ulit yung presyo ng pamasahe sa barko mula Batangas Port papunta doon sa Puerto Galera. Samantala, yung iba namang business owners ay patuloy pa rin silang nangihikayat doon sa mga turista na sana raw ay magkaroon pa rin ng mga booking at pumunta pa rin yung mga turista ngayong Holy Week break sa kanilang mga area, lalo na doon sa may White Sand Beach na ating pinasyalan at pinuntahan kanina, Willard. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa Calapan City sa Oriental, Mindoro. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.